Magandang hapon po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin sa banal na misang ito ang intensyon ng mga sumusunod. Misa alay para sa karangalan ng kalinis-linisang puso ni Maria, alay ng Baet, Ekpital at Asioche family. Yung aking mga kapatid. Sorry, baka.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilala sa iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mo muli ang isang patay, inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulong ang mga maharlika. At pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos noon sa Sinai. At ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti. At sa propeta hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo. Lulan ng isang karwaheng, hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang pagdubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sino mang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawain hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang
namatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay may gahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Lahat sila'y sumasamba sa kanyang Diyos-Diyosan. Mahihiya sa kanilang paghahambog na mahinang. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Aleluya, aleluya, Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng mga ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinumuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magtiwala at magpakumbaba. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, napakalinaw na marahil kahit ang mga paslit o mga bata ay sa ulo ang panalangin tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus, walang iba, kundi itong Ama namin. Subalit mga kapatid, sa kabilang banda, higit po kung ano ang pattern or perfect form of this prayer na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, kundi ang tunay na Kanyang ibinibigay sa atin ay kung paano tayo makikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. Kung paano ba talaga tayo mananalangin. Sabi dito, huwag kayong gumamit ng napakaraming salita. Kung babaybayin natin yung bawat petisyon, ay talagang halos kumpleto na. Pero may tinuturo sa atin ng Diyos
ay walang iba, kundi yung right attitude or kung paano tayo tatawag sa Diyos Ama. At ito'y walang iba, kundi sa ating pagtitiwala at pagpapakumbaba. Una, sa ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos, dito natin maipapahayag, binanggit din sa ating Ebanghelyo, alam na ng Diyos ang ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Kaya nga kung tayo patuloy na magtitiwala sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan, ay doon natin mas mapapahalagahan yung ating pagdarasal sa Diyos, na ang panalangin ay hindi lamang basta paghingi ng ating pangangailangan, na hindi lamang pangungulit sa Diyos na ipagkaloob yung mga bagay na ating kinakailangan, kundi isang patuloy na pagpapakita na tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At marahil sa panahon ngayon, itong pandemya, na para bang may mga taong nagtatanong, nasaan nga ba ang Diyos sa panahon ng pandemya na ito? Bakit tila hindi pinakikinggan ng Diyos yung ating mga panalangin? Bakit parang napakatahimik ng ating Panginoon? Alam niyo, kahapon, check ako sa aming bayan sa Santa Rosa, there are new 17 cases ng COVID-19 na ito, patients. Sabi ko, bakit parang lalong mas dumadami? No? Bakit mas lalong nadaragdagan? Pero alam po ninyo, ngayon din ay ang dami ng ang taas ng percentage ng mga taong walang trabaho. Ang daming mga taong talagang nagugutom. Kagabi, kausap ko yung aking kapatid na nasa abroad. Sabi niya, marami doon sa mga tao sa Kuwait ay para bang nangunguha na lamang ng pagkain sa kalye sapagkat wala nang makuha sa kanilang trabaho. Sarado ang lahat ng mga establishmento. Pero alam mo ninyo, sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay, itong panalangin, itong Ama namin ay isang pagpapakita na tayo dapat nagtitiwala sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Na ang Diyos ang siyang tunay na nakakaalam ng lahat. Ang ikalawa, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang sabi doon sa panalangin, sundin ang loob mo. Ito'y isang pagpapakita na tayo sa harapan ng Diyos ay walang maipagmamalaki. Napakahirap umarap sa ating Panginoon na para bang tayo magmamayabang, na para bang mas marunong pa sa Kanya. Subalit taglay ang ating kapakumbabaan, doon mas dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Nawa sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi naman kailangan ng napakaraming salita. Kahit wala tayong bigkasin, tayo nasa Kanyang presensya lamang, ipakita natin ang tamang attitude, ang magtiwala at ang magpakumbaba, sapagkat tunay na ang Diyos na ito, ang ating Ama, ay nalalaman ang ating mga hinaing at pangangailangan bago pa man natin hilingin sa Kanya. Magtiwala at magpakumbaba. Amen. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ako ang may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga inuungkol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pag-ingap at kagandahang loob. Ang tao nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pag-iling, iyong ipinahihintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa at ni Benaventura naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose ng kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga minamahal na anak ng Diyos, lakas loob nating dasalin ang panalangin tinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami kaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus na siyang nakaalam ng lahat sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaniyahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, sama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitingnan ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayun din upang mapahinto ang patuloy nitong pagdaganap. Gabayan mo po ang mga inatas ng mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa hilungin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus na iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calusod, Ipanalangin mo kami. panalangin kay San Santiago Apostol. San Santiago Apostol na aming patron, ikaw ay isa sa unang tinawag ng Panginoon at tumugon ka ng sukdulan. Mapalad ka rin sa pagiging una sa mga alagad na magbuwis ng buhay para sa kaharian ng pag-ibig. Marubdob kang tagapagtanggol ng simbahan upang panindigan ang banal na krus at dalhin ang mga mananampalatayang nawawala ng pag-asa tungo sa tagumpay. Lakas ka ng mga Kristiyano at tiyak na takbuhan ng mga tumatawag sa iyo ng may tiwala. Ingapin mo kami ngayon laban sa mga panganib sa aming paligid at laban sa anumang pag-iimbot. Manalangin tayo.
Diyos na makapangyarihan at mawain, humirang ang iyong anak na si Jesucristo ng 12 alagad upang ipalaganap ang mabuting balita sa sansinukob. Pumili ang Mesiyas ng 3 bukod tangi sa kanyang mga alagad, kung saan kabilang si San Santiago Apostol. Nawa sa kanyang pamamagitan, mapagindapat mong kami makapagkamit ng kalusugan ng katawan at kabanalan tungo sa kaluwalhatian ng langit. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan. Ipanalangin mo kami nakikiusap sa iyo. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan. Ipanalangin mo kami nakikiusap sa iyo. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan. Ipanalangin mo kami nakikiusap sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo ng ating banal na pagdiriwang at sa mga naglingkod sa ating banal na misa. Magtiwala at magpakumbaba. Napakaganda ng ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus na panalangin, ang Ama namin. Hindi lamang nakatala ang bawat petisyon na marahil ating hihilingin sa Kanya, pagkus ay pinapakita ang tamang attitude o kung paano tayo makikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. Walang iba kundi ang patuloy na pagtitiwala at ang ating pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo. at naway pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.